Kiko. Ngayong gabi sa reunions, mistulang aso't pusa ang mag-asawang Freddy at Delia. Ang kanilang pinagtatalunan, ang pagkawala ng kanilang anak na si Joanne. Kaya nga nawala yung bata dahil sa kasusundo sa'yo, di ba? Sundo, pero hindi natin naman sinasadya mawala nga yan. Kaya nga nandyan na yun. Ako na, simula magsama pa tayo. Hanapin natin yung... Ewan ko sa'yo kung kaya mo hanapin, basta ako hindi ko tigilan yan. Si Joanne, natagpuan namin ilang kilometro ang layo sa kanilang tahanan. Bibong-bibo man ang paslit, natatameme sa tuwing maiisip ang mga taong nagmamahal sa kanya. Mama, Sa kanyang pag-uwi, manumbalik pa kaya ang katiwasayan sa kanilang munting tirahan. Hirap si Mang Estelito na harapin ang kasalukuyan. Nakatali pa rin kasi siya sa alaalan ng isang babaeng tunay niyang inibig. Kung may babalik lang ang panahon, doon ko naramdaman kay Rosby Minda ang pagmamahal na hindi ko nakita sa tunay kong asawa. Ngunit ang nakalipas, sadyang hindi madaling balikan, lalo pat may naiwang lamat sa puso't isipan ng minamahal. Sumama ang loob ko sa kanya noon kasi gusto nung piniyagan ko masang bumalik dito at gahanap ng trabaho. Tapos yun, wala din pala. Eh kasi noon, ginagatas pa kasi yung bata na yan eh. Sinubuti. Yun, kahit pambili ng mga wala eh. Magkaroon pa kaya ng katahimikan ang dalawang pusong pinaglaruan ng kapalaran. Oh, yung anak mo Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Masarap mamuhay sa tahimik at mapayapang tahanan. Pero papaano kung babasagin ito ng hidwaan at ang tanging makakabalik sa kapanatagan sa loob ng tirahan, isang linggo nang nawawala. Sa gitna ng dilim at malakas na buhos ng ulan, hiyawan ang sumalubong sa amin sa Kamarin, Caloocan. Dito nakatira ang mag-asawang Freddy at Delia na naabutan naming nagtatalo. Kaya nga nawala yung bata dahil sa kasusundo sa'yo, di ba? Sundo, pero hindi natin naman sinasadya mawala nga yan. Kaya nga nandyan na yun. Ako na, simula magsama pa tayo. Hanapin natin yung... Ewan ko sa'yo kung kaya mo hanapin, basta ako hindi ko tigilan yan. Paano ngayon hanapin nga? Di ba pinapaliwanag nga sa'yo? Kanina nga pamasahe, di ba nangutang na lang ako? Nakita mo naman eh. Ito manggap ka kasi ng mali mo, para hindi ako nagagalit sa'yo. Ayan, ngayon, naghihirap ka. Sino may kasalanan? Di ba ikaw? Ang pinag-aawayan ng mag-asawa, ang pagkawala ng kanilang anak na si Joanne, 5 years old, na halos isang linggo na nilang hindi nakikita. Hindi ko lang nga po alam kung paano niya ako papatawarin. Kasi katulad niya ng po pagdating ko pa lang, pag tinanong niya kung wala pa, si Joanne, nakita mo na ba? Sabi ko hindi nga po, kahit saan ako nagpunta, hindi ko pa siya nakikita. Yun na nga sinabi ko sa sarili ko na hanggat di ko pa nakikita yung bata, hindi ko siya mapapatawad talaga. Panay man daw ang iringan ngayon ni na Freddy at Delia. Hindi naman daw nila kinakalimutan ang responsibilidad nila sa dalawa pa nilang natitirang mga anak na sina Jeff at Kalbo. Lalo pat kailangan din ng espesyal na atensyon ni Kalbo dahil isa siyang special child. Namimiss na nga rin daw nito ang kanyang nakababatang kapatid na si Joanne. Baby Kiki. Tapos? Meron tutuan.
Anong gusto mong gawin ni Joanne? Anong gusto mo? Uwi na siya? Malungkot, yung parang wala akong gana magkikilos na, pati magtrabaho, wala na akong gana. Kahit kumain, minsan matulog, ganon. Sa madaling araw na ako nakakatulog din. Siyempre, anak ko, nag-iisip ako. Ito nga po yung simula nung nawala po siya, hindi na po ako nakakatulog, hindi na rin ko kumakain. Araw-araw po ako nandiyan nag-iikot sa bayan yan. Hanggang nakarating po ako doon sa doon sa C5, hanggang Talipapa. Kiko yan, Kiko. Ang hanap buhay ni Freddy na pagbabarker ang siyang itinuturong dahilan ng pagkawala ni Joanne. Kiko. Ilang araw na raw kasing hindi umuuwi sa kanilang bahay si Freddy, kaya't pinuntahan na siya ng kanyang mag-iina sa kanyang trabaho noong April 23. Ngayon, wala na kasi kaming panggastos. Sinundo ko yung asawa ko, kasama ko yung 3 anak ko. Kaya naman ako po hindi naman nakauwi ng pangalawang araw o isang araw kasi po wala naman akong kinikita, pamasahe ko pabalik dito, pauwi dito, pamasahe ko pabalik. Eh kumikita lang po ako ng 100 maghapon doon eh. Siyempre pagkain-kain ko pa. Itinuro rin sa amin ng mag-asawa kung saan nila huling nakita si Joanne. Ito po, bago kami kasi sumakay doon, pauwi na kami. Nagpabili ko ng candy. Lumakado kami papunta rito. Pagdating dito, bumili ako ng candy. Naghanap ako ng barya. Oo, naghanap ko ng barya. Babaano ko sa kanila, susuklihan ko sila. Pagtingin niya, wala na yung anak niya. Kinuha ko yung sukli ko tapos inaabol ko siya doon. Pagdating ko doon, kinausap ko to kung na niya yung bata, sabi niya Sa akin wala. pa itatanong, isa siya may dala ng bata. Simula nung araw na yun, kayod kalabaw na sa paghahanap kay Joanne ang mag-asawa. Anak mo din eh? Oo. Ilang fairness pa kasi nawawala yan. Fairness pa to isa. Pati niya ate. Wala na. Nakasiros pa ulit ako. Napapansin ako kayong bata na babae. May napapansin kayong bata na babae, nawawala ako pwesto yun. Ang fairness pa. Pag nakita namin, Salamat po sa inyo. Halos iwagayway ng araw nila ang puting bandera ng pagsuko. Anihiling ko lang po, sana po makikita ko yung anak ko. Pero hindi po ako titigil, hindi ko makikita yung anak ko. Parang daig ko pa yung namatayan ng anak. Kasi ngayon ko lang talaga nasubukan tong ganito na nawala ng anak. Parang mas mabuti nga lang kung namatay na lang sa harapan ko yung anak ko. Kasi matatanggap ko pa eh. Pero yung ngayon nawawala siya, parang hindi ko matanggap kasi habang buhay ko na lang sa iisipin. Ayon sa mag-asawa, Joanne Velasco ang pangalan ng kanilang anak. 5 taong gulang ito at mahaba ang buhok. Sa paghahanap ng aming team sa iba't ibang mga shelter, dito sa Social Development Center o SDC sa Bagumbong, Caloocan namin nahanap ang magpapapayapa sa mag-asawang Freddy at Delia. Sampung madaliri, kamay at paa. Dalawang tenga, dalawang mata, siyang ilong. Si Joanne, napansin naming bibong-bibo. Sa kabila nito, halata pa rin naghahanap ito ng kalinga mula sa kanyang pamilya. Dito nga, mama, taka papa, tikal, batak, tiyep. Mag-iisang linggo na rin si Joanne sa SDC. Kaya naman sa kabila ng masaya niyang awitin, mapapansin pa rin tila may himig ng kalungkutan sa kanyang tinig. Susunod, Salamat po sa Diyos. Balik po yung anak namin. Maganda naman pala ako pag nakahubad. 90s sexy star na si Nini Jacinto. Kamusta na kaya ngayon? Napabayaan ko yung career ko. I feel na wala ako na-achieve sa buhay. isang shelter ang kasalukuyang kumakanlong sa nawawalang anak ng mag-asawang Freddy at Delia na si Joanne.
Maibabalik nga kaya ni Joanne ang dating matamis na pagtitinginan ng kanyang mga magulang. Bagong salta sa Social Development Center o SDC si Joanne. Siguro sa matagal na nag-i-stay na siya dito, pwede rin yung hanapin na niya magulang niya. Kasi ngayon, ilang days lang kasi eh. So possible nag-enjoy pa siya. May kalaro siyang mga bata. Paano ka nawala? Pati, nung nabili ako ng candy, bigla din ako naiwan. Natawa kami lahat. Pagtapos, nabili lang si Kalbo ang nauna mabili. Pagtapos, ako na ang nabili, pero naiwanan nila ako. Hanggang nadampot ng mga pulis barangay si Joanne na sila ring nagdala sa kanya sa SDC. Dito na siya agad inilipat sa kustodiya ng SDC Caloocan noong April 24. Yun nga lang, nung na-interview siya, ang nabanggit lang niya, nung nawala siya, bumibili lang sila sa tindahan ng nanay at tatay niya, nawaglit siya. So, siguro, sabi niya, biglang nawala sila, hindi daw niya napansin. Sa araw-araw daw na ginawa ng Diyos, iisang napansin ni Ma'am Shirley sa paslit. Minsan pag nakikita ko na sa labas lang siya, tumatanaw lang sa labas, pero hindi naman siya nagsasalita na nasaan po ba kaya ang nanay ko, ang tatay ko, wala naman. Basta tumitingin lang siya sa labas, yung mga dumadaan sa labas, tapos papasok dito, naglalaro naman sila. Ang alam lang niya, yung pangalan ng nanay niya at saka ng tatay niya. Tapos pag sinabi mo, saan ba kayo nakatira? Hindi ko alam. Sa tuwing sasapit ang gabi, ang bibong si Joanne natatameme. Ba't anong naiaalala mo paggabi? Lahat. Mama. Hindi na kayo. Kinabukasan, para na rin matapos ang away ng mag-asawang Freddy at Delia, binalikan na namin si Joanne. Ano, Joanne? Joanne, gusto mo nang umuwi? Ha? Gusto mo na umuwi? Gusto mo ihatid na namin kayo? Ikaw? Ha? Tama? Oo, sumunod ka. Sabi niya, oo. Bye-bye, Joanne. Ang paalam mo lang muna. Miss kita, Joanne. Wala na ako palaro dito pag umalis ka. Ha? Pagdating namin sa bahay ng pamilya Velasco, inabutan namin ang mag-asawang kinakalma ang kanilang mga anak na tila may sumpong. Maya-maya pa, Ano nangyari sa'yo na? Apat mo kami, anak. Dito mo rin tumingin na. Ba't mo iniwanan mo kami sa paligid? Ikaw mo lang iniwanan mo kami doon. Ba't mo kami iniwanan na? Balik. Parang nangangayat nga itong bata. Iyak na si kuya mo. Ay nga na dito na. Ba't mo iniwanan doon? Nakatayo na ako doon na. Galing na. Yung bata mo. Maluluko ka ng nanay mo. Ha? Ulit-ulit yung huwag mo na ulit ha. Malis ka bigla ha.
Huwag ka nang kakalas sa pag hawakan ka ng papa mo, huwag ka nang aalis na ka. Salamat po sa Diyos. Balik po yung anak namin. Amin noon, bumili lang kayo ng candy eh. Ba't mo iniwanan sila, papa mo, tsaka sa kalbong? Ha? Huwag ka nang maalis ng ganun, ha? Masayang masaya. Basta ingatan na namin sila ngayon. Umuwi na rin po ako ng pasalamat po sa inyo dahil na malaking tulong po yung ginawa sa amin para makikita po anak namin. Patawad na kita, Freddy. Basta yung mga bata lang binibiling ko sa'yo. Alagaan mo mabuti pag wala ko kasi alam mo naman ako naghahanap din ng panggastos natin. Salamat naman po. Pinapatawad na ako dahil ka po kasalanan ko. Kasi? Sa pagbabalik ni Joan sa kanilang tahanan, naway manumbalik na ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Hindi nga ba't mga anak din talaga ang siyang laging nagpapasaya ng bawat pamilya. Kung may babalik lang ang panahon, doon ko naramdaman kay Ros Biminda ang pagmamahal na hindi ko nakita sa tunay kong asawa. May mga pagmamahalang imposibleng balikan at mahirap malimutan, katulad ng mala-telenovelang love story ni Mang Estelito. Hindi man ito nauwi sa happy ending, nais pa rin daw niyang ipadama ang pagiging isang ama sa produkto ng kanyang naunsyaming pag-ibig. Palaging laman ng simbahan ng Quiapo ang 62 anyos na si Mang Estelito. Sa tuwing narito raw kasi siya, nanunumbalik ang isang matamis na alaala ng isang babaeng nagkaroon ng malaking pitak sa kanyang puso. Dito sa simbahan ng Quiapo kami nagtatagpo at dito na rin nabuo ang aming pag-iibigan. Pagaling dito magsimba, nood kami ng sine. Pagkalabas namin, yati ko na siya sa bahay nila. Ang tinutukoy ni Tatay Estelito, ang kanyang pangalawang asawa na si Aling Luz. Noon nakatira ko doon sa tiyahin ko sa Quezon City. Nasa tindahan rin yung babae, doon ko nakilala. Siya rin ang nag-suporto sa pamasahe. Pamasahe sa akin sa araw-araw. Kaya ako sa kanya. Naingganya ako. Napamahal ako sa kanya. Pamilyadong tao na raw si Mang Estelito nung nakilala niya si Aling Luz. Meron akong asawa. Meron ako isang anak na wala lang kaming komunikasyon noong araw. Umuwi ko mo lang mga 2 taon ko. Kami din nakikita. Kasi lahat naman kasi pinaliwanag ko sa kanya na ako parang iniwanan na ng asawa. Hindi siya makapaniwala na may asawa ko. Ang palipad-hangin na panliligaw ni Mang Estelito kay Aling Luz, nauwi sa totohanan. Kaya naman nung nagdalang tao si Aling Luz, nagpasya silang umuwi ng Aklan para doon manirahan. Ngunit matapos daw nitong manganak, muling lumuwas ng Maynila si Mang Estelito para maghanap buhay. Yun doon ako sa Aklan na nabuo ng isip ko doon. Kaya sabi ko, kung meron akong dito hanap buhay, dito na lang ako. Hindi na ako pupunta sa Manila. Sabi naman ng asawa ko, hindi mo naman kayang magtrabaho rito. Kasi mag-araro ng magbungkal ng lupa, sabi, mag-araro, taniman ng palay. Pagtapak daw ni Mang Estelito sa syudad, muling nag-cruise ang landas nila ng kanyang unang pamilya.
Nagtalo ang isip ko na dito ba sa una o sa pangalawa? Sa awa ko naman doon sa sa nakikita ko, naawa ako dito sa una ko, yung panganay kong anak. Muli mang nagsama sa iisang bubong si Mang Estelito at ang kanyang unang asawa. Hindi pa rin daw niya magawang kalimutan ang naiwan niyang mag-ina sa Aklan. Sabi ko sa misis ko, sa una, hindi mo rin ako masisisi. Dahil sabi ko, ikaw na rin nagkamali. Ilang taon kitang hinanap. Wala ka. Yung bata nandito sa akin. Hindi ako makatrabaho dahil sa inalagaan ko yung anak namin panganay. Dinala ko dito ako sa Manila, inanap kita. Mula Bicol hanggang dito sa Manila, inanap kita. Wala akong komunikasyon sa kung saan ka nakatira. Kaya naman kahit hinihila ng kanyang mga paa si Mang Estelito pabalik ng Aklan, pinipigilan siya ng isang bagay. Dahil sa anak ko, pag nakikita ko ng anak ko, halos ay na bumitaw sa akin yung panganay ko. Kaya doon ako nga napapahiyak, paano naman ako yung kabila, yung isang mahal ko bata doon sa pangalawang asawa. Hindi ko rin maiwanan sa tunay ko yung anak kong panganay. Kaya doon parang nabuo ang anak ko, sige, dito na lang ako muna. Hanggang noong 1985, isang tawag ang natanggap ni Mang Estelito mula sa kanyang pangalawang asawa na si Aling Luz. Tinawag ko ng pangalawang asawa ko na pumunta sa Quezon City, sa Pueblo. Na hindi ko inaasa na surprise pala. Yung makita ko yung anak ko. Pinakita, kinarga ko. Yun lang ang una tuloy kong nakita ng bata. Mistulang isang long-distance love affair ang namagitan sa kanila. Ngunit hindi katagalan, naputol ang kanilang ugnayan. Inano ko nga kung paano ka ako may babalik yung communication namin na wala ng telepono. Binigyan niya ako ng landline na wala ko naman. Hanggang bumilang na ng mahigit 3 dekada, wala na siyang nasagap pang balita mula kay Aling Luz, lalo na sa kanilang anak na si Roland. Malaking pagkukulang ko. Malaking pagkukulang sa kanya, kaya yun nga, kung hihingi kong tawad sa kanya sa pagkukulang ko, alam ko malaki ang pagkukulang ko. Hindi ko sila na gabayan. Hindi ko nasustintuhan yung pangangailangan nila. Lalo sa anak ko, nag-aral, na wala man ako naitulong. Sa kabutihang palad, tanggap naman daw ng mga anak ni Mang Estelito ang tungkol sa masalimuot niyang love story. Maliit pa lang po, alam ko na po na may kapatid kami sa labas. Bukas mo lang pinto ng Kung may babalik lang ang panahon, doon ko naramdaman kay Resby Minda ang pagmamahal na hindi ko nakita sa tunay kong asawa. Sa puntong ito, naisa na naming kuna ng pahayag ang unang asawa ni Mang Estelito. Ngunit nalaman naming madalang pa sa patak ng ulan kung umuwi ito sa kanilang tirahan. Nangangamuhan daw kasi ito sa iba't ibang mga lugar at walang nakakaalam kung saan ito maaring matawagan. Ayon kay Mang Estelito, Luz Catinoy at Roland Nocos ang pangalan ng kanyang mag-ina. Maaring 65 years old na raw ngayon si Luz, habang 28 years old naman ang anak nilang si Roland. Posibleng namamasukan pa rin daw bilang kasambahay sa Quezon City si Luz. Wala pang 24 oras, agad nang umaksyon ang aming grupo. Bali sumangguni tayo sa records ng Comelec at ang Comelec naman ay minibigay ng impormasyon na meron daw isang Luz Catinoy na naninirahan sa number 19 Torres Bugalion Street dito sa Tierra Pura Homes, Quezon City. Sa reunions po kami sa QTV 11. Ma'am, ito po ba yung 19 Bugalion Street, Tierra Pura Homes? Bakit po? Ito po ba yun, ma'am? Oo. Ma'am, tatanong ko lang po, may nakatira po ba diyang Luz Catinoy? Bakit po? Ha? Ma'am, bali kasi may nagpapahanap lang po kasi po sa amin.
na hinahanap po si Luz, ang pangalan po ay Luz Catinoy. Sadali lang po. Kayo po ba si Luz Catinoy? Oo. Ma'am, may kilala po ba kayong anak na may anak po ba kayo na pangalan Ronald? Oo, mayroon. Habang sinasariwa ni Aling Luz ang kanyang nakaraan, hindi niya inaasahan na muling magkukrus ang landas nila ng dati niyang kabiyak. Oh, yung anak mo, oh. Gusto kang makita niyan. Natuntun namin sa Quezon City ang hinahanap na anak ni Mang Estelito, si Roland. At nakilala rin namin ang babaeng minsang minahal ni Mang Estelito, ang ina ni Roland na si Aling Luz. Ano kaya ang magaganap sa muling pagkikita ng dating mag-asawa? Aminado si Aling Luz, naghihinakit daw siya sa hindi pagpaparamdam ni Mang Estelito sa kanilang mag-ina. Sumama ang loob ko sa kanya noon kasi yun nga, gusto nang piniyagan ko masang bumalik dito at gahanap ng trabaho. Tapos yun, wala din pala. Eh kasi noon, ginagatas pa kasi yung bata na yan eh. Sinubuti. Yun, kahit pambili ng mga wala eh. Naisip ko, wag na, bahala na sa kanya sa buhay niya. Kaya naman para maitaguyod ang kanyang uniko iho, nagpasya si Aling Luz na lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Binuhay ko si Buboy sa pagtatrabaho ko. Paghanap buhay ko dito sa Maynila. Hanggang ngayon nandito pa rin ako sa dati kong pinapasukan. Hanggang ngayon, lumaki na siya. Tinataguyod ko siya. Kahit hindi ko makaya, pinilit kong kinaya na lang. Siyempre, wala ka nang magagawa. Sa kabila ng sama ng loob ni Aling Luz sa kanyang dating asawa, inamin niyang si Mang Estelito ang una't huling lalaki na kanyang minahal. Sa kanya ko lang naramdaman noon, pero yan, lumipas na wala na. Mahalaga sang tao sa buhay ko, pero sa ngayon, parang na lang sa anak niya. Wala na. Hindi ako nag-asawa dahil binuso ng attention ko sa kanya sa anak ko. Ngunit tila nais ng tuldukan ni Aling Luz ang naunsyaming pagmamahala nila ni Mang Estelito. Wala na kaming usapan saka wala kaming usapan ng hiwalay eh. Kaya siguro, yung mga iniisip ng mga tao, maaaring magkabalikan kami. Pero hanggang doon lang wala na, hanggang ngayon. Nagkaroon din kami ng tsansang makilala ang bunga ng pagmamahalan nila, si Roland. Parang malungkot po sir. Kasi ako lang nag-iisa po. At saka hindi ko kasama yung mga magulang ko po. Naisip ko lang po na nahanap po yung tatay ko po. Gusto kong makita at makilala po. Sa patuloy naming panayam kay Roland, matipid itong magbigay ng kanyang saloobin tungkol sa kanyang ama. Ang naramdaman ko sir, parang malungkot po. Kasi hindi ko nakilala yung tatay ko at hindi ko naramdaman yung pagmamahal niya bilang ama para sa akin. Sa puntong ito, muli kayang panain ni Cupido ang puso ni Mang Estelito at Aling Luz. May 13, 2010, isinama namin ang buong pamilya ni Mang Estelito pa Maynila. Dito kami nagkikita at dito kami nagsisimba. Ang tatay niya. Tapos simba, wala, lumalabas kami kumakain, tapos umuwi na. Habang sinasariwa ni Aling Luz ang kanyang nakaraan, hindi niya inaasahan na muling magkukrus ang landas nila ng dati niyang kabiyak. Oh, yung anak mo, gusto kang makita niyan. Ayan, malaki na. Si Aling Luz, agad nang tinuldukan ang nakaraan nila ni Mang Estelito. Wala na tayo ngayon. Parang ganun lang. Oo, wala ganun lang eh. Ano pa pag iba? Kung kayo nagtagpo, saka din yung puputuloy ng ating pagmamahalan dati. Kung hindi lang dahil sa kanya yun eh. Nananihibit na sana ako eh. Kaya nga, interesado ako makita ko na nakapagod ko. Nakipagkalaban ko, nakita tayo. Nabuo rin ang pamilya natin.
Habang si Roland naman, nakamasid lang sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga ngiti, waring senyales na napatawad na niya ang kanyang ama. Oo, minahal ko talaga noon siya. Pero ngayon, wala na, matagal na nakalipas eh. Pero mas mahal mo. Noon yun. Masaya ko dahil nakita nila nagkasakapag sila. Ngayon, Masaya ka na nakita. Medyo. Si Mang Estelito, animo sinusuyo si Aling Luz. Oh, malamig ka. Ano? Maraming salamat sa iyo. Nagagyan mo sa akin. May pakita mo sa akin ng anak natin. Matagal ko na rin hinihintay na isang araw na ako. Baka makita ko dito rin sa Quiapo na to. Hindi na pa makita. Baka may isang araw makakilala ko. Kaya hindi ako nawala ng pag-asa. Yung pala eh, dito pa naman ang Panginoong Diyos. At talagang dito nga tayo nakita lahat-lahat. Kaya maraming salamat. Mahal mo. Pasalamat din ako kasi Nabuhay pa ako. sa pamagitan sa inyo, nakilala na yung anak niya. Wala lang, basta tandaan siya, okay lang. Hindi mo sasabihin, mabuhatin kita. Ipinakilala na rin ni Mang Estelito si Roland sa kanyang mga kapatid. Darlene. Salamat po sa mahal na Diyos kasi nakilala ko yung pamilya ng baba ko at saka sa tulong po ng reunion ko. Mahiwagang araw ang pag-ibig. Hindi man muling nadugtungan ang naudlot na pagmamahalan ni Mang Estelito at Aling Luz, sapat nang naiwasto ang mga pagkukulang ng nakaraan para sa ikatatahimik ng kanilang mga kalooban. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Ronel Dominguez, 14 years old, 5'2" ang taas, Kayumanggi at Balingkinitan, huling nakita sa Masbate City. Si Raul Baron, 26 years old, huling nakita May 13, 2009 sa Project 8 Quezon City. Si Onsoy De Suyo, 32 years old, 5'5" ang taas, Kayumanggi at Balingkinitan. Si Mary Chris Tolidanes, 21 years old, 5'2" ang taas, huling nakita sa Quezon City. Si Aurelia Gadayan, huling nakita taong 1989 pa sa San Francisco del Monte, Quezon City. Si Henry de la Cruz, natagpuan October 20, 2008 sa Moriones, Tondo, Manila. Si Edmar Carion, 15 years old, huling nakita sa Valenzuela City. Si Jeffrey Olivo, 10 years old, huling nakita sa Divisoria, Manila. Si Mark Camu, 18 years old, huling nakita sa Tatalon, Quezon City. Si Mary Jane Caes, natagpuan May 11, 2007 sa Binyan, Laguna. Si Jeronimo Marasigan, 56 years old. Si John Arlis Managbanag, 23 years old, huling nakita May 2, 2009 sa Bagong Silang, Caloocan City. Si Ernesto Daitan, 39 years old. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 486 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kanilang mga pamilya. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong makagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.